Ito mga kagarahe ay maghahalo na ho tayo ng semento. Magbubuhos ho kami ho ngayon ng flooring. So yan ang nakaprepare na. Ito na yung mga kasama ko, nagwe-wait na lang. So kumuha ho tayo ng apat na maghahalo. Ayun yung mga naghahalo sa baba. So ito mga kagarage ay nagkatuklap na ho tayo ng tugod ng slab. So, ito yung aking kasama. Babaklas na ho kami. Siya ang taga-baklas, ako naman ang taga-tanggal ng mga pako. So yan, mapapansin niyo po, ito yung mga forma, plywood. Dito rin yung aming ginamit ko ng mga 2x2, 2x3 na eco wood na kahoy. Yung parang palutsina po siya. Palutsina talaga po ang tawag dito sa Sambales ay eco wood. So yan guys, ito aming binabaklas. Nababad po ng tubig ng bagyo. So pang ano po to, pang 13 days na po ito ang forma bago namin sinaklap. So yan guys, yan ang ating ginagawang mausoleum. Yan o, nagbabaklas po tayo ng mga forma. Ayan guys, pinababaklas na ho natin yung mga gilid kasi binuhusan ho yan. Kasi magpapalitada na ho ngayon yung kasama ko. Yan ay papasukin ho natin yung loob. Ayan guys, yung ating kasama. So yan ay magpapalitada na ho siya ngayon. Dito natapos niya na ho ito. Ito naman ay natapos niya na rin. Dito siya sa bintana. Yan naman kanyang kapalkadaan. Ito mga agarahe, dito tayo sa ginagawa na yung mausoleum. So ito inabuhusan na ho natin to ng buhos at napadiran na ho natin paikot yung pinaka-slab niya. So, pinabaklas na rin ho natin yung mga forma sa gilid. Pagka napalitadahan po ito ay lalagyan ho natin siya ng plaster band para hindi siya naglilik, para sure tayo na hindi tutulo sa baba, tatagal yung slab po natin. Kasi karamihan ay maglalagay ng plaster band, huli na. Bitak-bitak na yung ilalim niya, kasi nagpuputukan na yung mga bakal. Ito ay napakasipag ng kasama ko. Yan. Siya akong pinagbaklas ko ng mga forma. So yun guys, malapit na matapos po yung ating project na ginagawang mausoleum. So yan guys, magpapapalitada lang ho tayo. At maya maya naman po ay gagawa ho tayo ng stainless na gate saka bintana. So yun ay bababa ho tayo mamaya sa ginagawang bintana at gate. Susukatin po natin yon kung anong sukat niya. So yun guys, ay bababa muna ho tayo. So yun guys, ito naman bintana. So ang sukat po niyan ay yung pahaba niya 98 inches. Tapos yung taas niya naman ay 46 and a half. So yung gate naman 102 inches. Yung lapad niya naman niya ay 58 inches naman yung sukat po ng bintana. So yun ang gagawin po natin ay puro 304 na stainless. Huwag tayong gagamit po ng 202 dahil open area po ito. Si karamihan po ng ibang manggagawa, hindi natin iba. Si kapag 202 ang ginamit natin, ay pag naanggihan ng ulan,
ay mangingitim. So yan ang payo ko lang ho sa inyo sa mga nagpapagawa ng mga stainless. I-check nyo kung magpapagawa ho kayo. Kailangan ang gagamitin sa open area na stainless ay 304. Wag po kayo magpapagamit ng 202. So magpe-prepare naman ho kami ngayon ng pang palitada. So ito yung aming bistayan. Yun yung aming bistayan. So yun guys, busy mga tao ko. Okay guys, okay. Kagarahe, gagawa na naman ho tayo ng gate. Kaya yung taas niya 102, lapad 58 inches. So yung guys, yun ang ating tatabasin naman ngayon. Ang gagamitin natin na tubular ay 1.5 by 1.5, 304 stainless. Ito guys ang ating ginawang bintana. 98 ang haba nito. Ang taas naman nito ay 46.5. Ito yung kakabit po natin sa mausoleum para hindi kinakalawang. Ayan, napapansin niyo po, puro 304 po ang aming ginamit dito. Nilagyan din natin ang design. Ayun guys, sutukatan mo natin ang itong pintuan. Kunin mo natin yung sukat para magawa na natin yung gate. So yung kalahati niya ay fix, yung kalahati niya nabubuksan.
Ang mga kabongs garage, andito tayo sa lugar ng San Marcelino, Zambales. So nandito tayo sa palengke ay bumibili tayo ng pintura. Ito yung bilihan ng pintura. Yan. Paint center. So ito yung ating binili ng skim coat. Ibili rin tayo ng boostik na pang waterproofing. So yan, lapitan natin. So, yan o, nandito tayo sa tindahan ng mga pintura. Bibili rin tayo ng boral na mga 5 kilo. Para yung malalalim ay masaraduhan natin. Kasi papalita daw kami ng skin coat saka boral. Yung ginagawa namin na musleo dito sa Zambales. So yan, mga agaray ay nangingi tayo ng color chart. Maghahanap po tayo ng kulay dito. Kung anong gusto ng may-aring kulay, hihingihan ko siya ng color chart para makapamili siya ng kulay. Ito po pag gumagawa ng bahay, ay yung may-ari ay dinadalang ko ng ganitong kulay para makapag-decide siya ng kulay na mapipili niya. So ito ay bumili rin tayo ng pang waterproofing. Yan, boosting na pang waterproofing. Para sure tayo at bagong gawa yung museum na ginawa natin, islab po yun. Huwag tayong magkampante, kailangan siguraduhin natin bago iwanan yung rooftop, naka-waterproofing. Bumili na tayo ng paletang plastic. Maganda po itong gamitin. Talagang hindi siya babako-bako. Ito guys, naghanap po tayo ng plastic na paleta. So yun guys, naikabit na ho natin yung ginawa kong bintana na stainless. So yan, sa mausoleum. At nagbabatak po kami ng mga steam coat. At nagpa-primer na po kami ng flat latex. Yan ay malapit ng patapos guys. Yan po yung ating ginagawang mausoleum.
na mga kagarahe ay nakabit na ho natin yung stainless na gate ng Mausoleum na ginagawa ho natin. So yan ay lalapitan ho natin para makita nyo. Mga kagarahe ay waterproofing po tayo ng rooftop ng Mausoleum kasi ito ay bagong slab. Pag po tayo magtiwala na porque bago yung simento natin ay hindi na ututulo, mainam na pagkayari natin bago natin iwanan i-waterproofing natin para sure talaga na hindi bibitak yung flooring natin. Kasi karamihan no, na nakikita ko na aking mga nire-repair ay bago ipa-repair ay pitak-pitak na yung ilalim ng flooring. Naglalabasan na yung mga bakal, nagpuputukan na. So ito ay mas maganda to kagagawa lang, i-waterproofing na natin. So yun guys, ay tapos na natin itong i-waterproofing. Bababa na tayo sa baba kasi magpipintura naman tayo ng walling. So yan. Kumaway naman kay pre. So yun ang ating ginagawa pong Mausoleum. Nandito sila ay saktong gumagawa ng kalsada. So yun guys, nandito tayo sa ating ginagawa ng Mausoleum. Tatayos po sila rito. So ito po yung ginagawa ko nila.